tignan natin kasi pinalinis ko kay Kuya Dud yung aming kanal. Kasi nagpa-grass cut ako, tapos yung mga damo bumara dun sa kanal, kaya palilinis ko kay Kuya Dud. Ayan, ang linis na, 'di ba mga Mars? So after a month, mahaba na naman ulit 'yan, syempre. Ayan si Kuya Dud. Ito kasing kanal na yan, dyan dumadaan yung tubig galing dito sa lababo namin, tsaka sa washing machine. So, nagpa-grass cut, ang nangyari, ayun, bumara dun sa pinakakanal, yung yung mga damo. Kaya, sabi ko kay Kuya Dud, linisin niya para, maayos yung daloy ng tubig galing dun sa, sa washing machine. Thank you, Kuya, for helping Mommy. Very good. Mamaya may lakad kasi si Kuya Dud, eh. Di ba, Kuya? A-attend siya sa birthday. Ayan, mga Marso. Ito yung sinasabi ko sa inyo na namatay yung pinakapuno niya. Pero may umusbong naman. Buti na lang. Diyos ko. Ayan, ito yung pinakapuno nung dayap. Tapos, buti meron siyang umusbong. Malaking bagay kasi yung merong dayap, eh. Pang yan, pang sangkap sa ulam. Pwede rin pagka meron kang ubo. Eto, papatrim ko to. Papaputol ko to. Kailangan dito, mga Mars, chainsaw. Kasi hindi nakakayanin ng itak yan. Puno na yung kapal, oh. Ganyan ang malunggay pagka yung gumugulang na yung pinakapuno niya. Tapos hindi na alagaan na putulin. Eh syempre hindi ko naman kayang i-maintain yan, di ba? Gawaing lalaki yan, mga Mars. Ayan nga, meron na namang umuusbong na manipis dito. Ayan, ang taas na naman din, oh. Mangyayari yan, magiging ganito yan. Tapos ito yung langka. Yung ilang piraso niyan, doon inilagay sa gilid ng bahay, doon sa mismong pader. Yan, yung pader na yan, dyan itinambak. Kaya, sabi ko, nung nagpa-grass cut ako, nakita ko, sabi ko, ano ba naman? Bakit dito nilagay? Kaya pinakuha ko na doon sa nag-grass cut, pero meron pang iba, kasi hindi nakasya doon sa tricycle niya, eh. So, panibagong bayad yan, pahahakot na naman natin ulit yan. Tapos papa-chainsaw ko nga itong puno ng malunggay. Ayan. Ito yung langka. Siyempre hindi na panahon ng langka. Ang panahon ng langka, mga Mars, summertime. Naku, napansin ko itong yung damo na galing sa kapitbahay. Gumagapang. Unti-unti yan, yan. Kakainin niya itong pinakabakod na yan, gagapang siya. Kasi hindi ko na malilinis yan. Doon siya galing, sa kabilang bakod. Yan, ang linis ng daan, di ba? So, after 1 month, hahaba ulit yan, syempre. Hindi pala na nila alingpas itong puno nila. Kasi ang alam ko, sinemento na rin nila yan, yung kabilang bakod na yan. Para hindi tumutubo ang puno. Kaya lang mukhang hindi maayos yung nila, yung pagkakasemento. Kaya meron pa ring nakalusot, may tumubo na ipil-ipil siguro yan. Ewan ko kung anong puno yan. Tapos na, anak. Thank you. Hugas ka ng kamay, ha. Tapos yung kalaykay, pasok mo sa loob ng bahay, anak. Pwede kang maghugas ng paa dyan. May gripo dyan, oh. Doon na lang siguro siya. Hindi naman yata nabasa ang paa niya. Very good si Kuya Dud. Eto, pakukuha ko rin to. Kasi puro kalawang na, eh. Ayan, baka mamaya pa yan, disgrasya. Tapos ito, pawawalisan ko rin yan. Yan sa taas. Kasi alam niyo mga Mars, puntahan nga natin. Pakita ko sa inyo. Alam niyo yung tindahan dito sa may gawi dito sa kabila. Katabi kasi nitong gate, tindahan, sari-sari store. So, ang nangyari, yung mga basura ng mga bumibili, nililipad dito sa amin.
Kaya yung mga basura nagpuntahan dito. Ito nga yung sinasabi kong parang may konting may konting mali. Ayan o, kasi sabi ko dapat nilagyan nila ng parang ng parang harang. Para sana yung mga basura na nililipad hindi na pupunta dito. Hindi ko mapakita sa inyo kasi naka-padlock yung gate. Ayan, nilusot ko yung kamay ko. Ayan o, diba mga Mars? May mga sumisingit na mga basura sa gilid. Eh, mukhang winalis na nga eh. Buti naman. Yung tindahan kasi yan, yung nasa kaliwa. Ayan o. So, pag kami bumili dyan, tumambay dyan, yung basura nila nililipad dito sa loob. Ayan, dito pumupunta kasi nga wala siyang harang. Eh, palalim dito sa amin, pababa. So, ang tendency, ang basura dito pumupunta sa loob. Ayan o. Nung nakaraan kasi, yung araw na nag-grass cut, winalisan ko hanggang dito, hanggang doon sa pinakatulay, hanggang doon sa harap ng bahay, winalisan ko. Eh, hindi na kinaya ng powers ko kasi tanghali na yun eh. Kaya yun doon sa may gate, hindi ko nawalisan. Ayan o. Ito kailangan maitapon. Itong yero na to. Delikado to. Puro kalawang. Ay, ang sarap lumakad dito sa likod. Malinis, tuyo. Walang damo. Ayan, nalinis na ni Kuya Dude. Very good si Kuya Dude. Ayan yung tubo ng lababo, tubo ng washing machine. Ayan. Kasi, kaya pinalagyan ko ng ganyan mga Mars. Ang nangyayari kasi noon, wala yung hukay yan. Hukay na lupa yan. Wala yung hollow block. So, pag nagbaha, ang tendency, yung hinukay na pupuno ng tubig, nababarahan din. Alam mo yun, parang nababaliwala yung kanal. Kaya nilagyan ko ng harang. Papunta doon. So, doon nag-i-stack yung tubig. At least, hindi siya mabaho dito. Hindi siya nangangamoy kanal. Diba? So, pabalik na ako sa harap. Naku mga Mars, alam ninyo yung aking solar light na Christmas light. Ito. Ayan, di ba nakalagay yan dito sa puno? Ang nangyari nung minsan na may gumawa dito, bisit na bisit ako. Nakawit niya yung itong Christmas light ko. 1 year sana, sulit na sulit, gumagana. Eh, nakawit. May buhat-buhat siyang sunong-sunong niyang yero yata yan or something. Basta nakalawit. Ayan, ayaw nang umanda. Sa bagay, 150 lang naman yata ang bili ko dyan. Sulit na rin. Eto, kusa na lang na hindi na umandar. Itong isa na to. Sinubukan kong ibilad yung niya, yung pinaka-panel niya. Talagang ayaw sumindi. Pero okay lang kasi mura lang naman ang bili ko dyan sa mga Christmas light na yan. Hindi ganun kasakit sa dibdib. 150, kulang na 1 taon kung gamit-gamit, sumisindi kahit umulan, umaraw, tapos na Pasko, tapos na Valentine's Day, tapos ng lahat ng okasyon gumana pa siya. Just recently lang yan nasira. Bibili na lang ulit ako ng bago. Yung basura ko, yung nag-grass cut, pinahakot ko, nakita ninyo yung napakaraming basura dyan. Yung nag-grass cut sa akin, pinahakot ko na siya. Buti naman. Nag-extrang bayad na lang ako. At itong aking avocado, mga Mars. Diyos ko, alam nyo ba, excited na excited ako kung kailan yan mamumunga. Kasi napakaganda sa katawan, sa health natin yung avocado. At ang mahal ng avocado, mga Mars ha. Pag bumili ka ng 1 kilo, siguro mga 3 piraso lang yun. 100 pesos. Or sabihin mo ng 80 kilo. Eh, Diyos ko, makaani ka dyan ng 1 kilo, 2 kilo. Ang laking bagay nun. Saan mo pupulutin yung 200, diba? At anytime, meron pa. I mean, yearly. Kung kailan man siya namumunga. Kung summertime man yan. Jiva. O ngayon, hindi na mahirap magsampay dito. Kasi nung nakaraan, grabe Mars, diba pinakita ko sa inyo?
Sobrang taas ng damo. As in, nasa tuhod ko na. Lampas tuhod ko na nga yata. Kaya nagkakaroon ako ng mga rashes sa binti. Dahil sa damo. Talagang pag dumikit yung damo sa binti ko, kahit sabunin ko binti ko, yung parang irritation niya nandoon. Ayan, ang ganda ng bahay ni Panbo, diba? Sinemento ko yan, yung pinakabahay niya. Kasi dati, nahahaltak niya yung bahay niya dahil sa sobrang wild. So, pag pinatungan ko ng hollow block, ang nangyayari, natatangay niya yung hollow block sa ibabaw ng bubong. Alam mo yun, yung bahay niya tutumba. Buti nga hindi siya natutumbahan. Ito, kasabay na ipapatrim ko itong puno ng makopa. Kasi nung nakaraan, pinatrim ko yan pero hindi masyadong natrim ng maayos eh. Siyempre, panibagong upa na naman ang bayad niyan, mga Mars. At ito, natutuwa ako dito sa mga ilaw na pinakabit ko, yung mga solar light. Diba meron din akong pinakabit niyan sa likod. Buti na lang nagkaroon ng ipo-ipo nung isang araw, hindi dito sa amin yung sentro. Ang laking bagay kasi may ilaw kami. Nawala ng kuryente noon eh, yung nagkaroon ng ipo-ipo. May solar light dito sa labas. At least maliwanag kami. Kahit sa loob ng bahay, may solar din kami, mga Mars. Hi, Liam! Wow, you are too busy. Wala kasing pasok eh. Kaya, syempre, gadget time. Actually, mga Mars, nakasalang ang labahin ko eh. Ayan, tapos na pala tong mga puti. Sasampay ko na lang siya. So, nagbi-blink yung ating washing machine. Ayan, kung nakita ninyo. Ang ibig sabihin niyan, kung ganito yung washing machine ninyo, ang ibig sabihin niyan, marumi na yung tab. Kailangan siyang i-eco tab clean. Ayan, pag pinindot mo yan, kusa siyang maglilinis. Kusang lilinisin yung tab ng washing machine mo. Basta naka-open yung faucet. So now, tapos na yung ating mga puti. Ayan, kailangan ko na siyang isampay. Actually, mga yan, t-shirt, sando, medyas na puti. At kung ano-ano pang mga puting damit. So, meron tayo ditong binabad na uniform ni Kuya Dud. Ang uniform ni Kuya Dud, mga Mars, kinukusot ko yan. Binabrush ko yung leeg. Yan, hindi ko pa binrush to kasi binabad ko pa lang. Binabrush ko yung kwelyo, yung manggas, yung laylayan ng polo. Ayan. Pati yung kay Liam. So, 8 polo yan, yung mga binabrush ko every weekend. Kasi 8 yung polo nila lahat-lahat. And bukod pa yung isasalang ko after ng mga puti, itong namang mga decolor. Ito yung mga pants na pamasok nila. At saka yung pampi, ayan yung pampi ni Kuya Dud. And the rest, yung mga decolor na pambahay. So, syempre nakabukod ang decolor sa puti. And nga pala, this coming October, mag-uniform sila Liam ng Cub Scout uniform. So, ayan. Alam nyo ba na itong uniform na to, si Kuya Dud pa ang gumagamit. I mean, si Kuya Dud pa ang gumamit. Tinabi ko lang. Ganun talaga mga Mars, kailangan masinop tayo. Ayan, kita ninyo? Buong buo pa, paano naman, hindi naman sinusuot to lang madalas, di ba, pagka araw ng Cub Scout. Parang month of October lang siya sinusuot. So, ayan. Bali, ang ginawa ko, bumili lang ako ng t-shirt. Nandito yung t-shirt, sinama ko dito. Ayan, hinagilap ko talaga. Eto, bumili ako ng t-shirt ng Cub Scout nung nakaraang araw. Kasi yung, size 16. Kasi yung, ganito ni Kuya Dud, size 20. Si Kuya Dud kasi noong araw mataba. Si Liam hindi. Si Liam, medyo skinny. Skinny. Kaya binilan ko siya ng t-shirt. So, ayun mga Mars, tatapusin ko na muna tong aking mga gawain. Actually, meron nga pala ako ditong inilabas na baboy. Magluluto ako ng, ang tawag niyan, afritada. Or mechado. Basta, lutong baboy, mechado or afritada. Alin man doon. Meron naman ako kasing parang yung
powder mix na pampalasa kung mechado or afritada. So ayan, ire-ready ko pa lang. Hindi ko pa naibabad pala kasi kinunan ko kanina si Kuya Dud dun sa labas. So hindi pa nagsisimula ang buong araw mga Mars. Mag-uumpisa pa lang ako ng aking gawain. Ay Hagardo versus Naketch. So maraming gagawin si Madam Ingkay dahil today is Saturday. So syempre, pagka Saturday, talagang kailangan kong magluto dahil nandito ang mga bata. Sasabayan pa ng paglalaba ng mga uniforme. Diba? Pag ako lang mag-isa, kung ano lang yung mga leftover na ulam, yun lang yung kinakain ko. Hindi ako nagluluto ng kasi sayang ang pagkain, lalo na pagka natitira. Nakakapanghinayang. Kahit sabihin mong ibibigay mo sa aso, pag alam mo kasing, alam mo yun, nakapangatlong init ka na, nakakaumay na rin, parang kagaya nung niluto kong munggo. Yung niluto kong munggo, bali ang kumain lang kami ni Ate AJ. Actually, kumain din naman sila Liam, pero hindi ganun kabongga yung kain nila. So, ayun, tapusin ko na muna tong aking mga gawain, mga Mars. At titignan ko kung ako makakabalik pa mamaya pagkatapos kong magluto nitong mechado a la afritada. Caldereta. Charot. Hi, Kuya Dud. Anong laban? Anong laro? Ano sinalihan mo? Sepak takraw. Oo. So, may laban sila ngayon ni Kuya Dud. Sumilip lang si Madam Ingkay. Siyempre, stage mom si ma'am. Si mami, di ba? Galingan mo, Kuya. Subukan ko. Walang kaya. Okay lang yan. Manalo matalo, at least you try, ha? Okay, go Kuya. Ayan yung mga niya, ka-teammate. Sige na, practice ka na doon. Mamaya pa daw sila baka hindi ko na mahintay kasi alanganing oras 10:30 ng umaga. You know. Woo! Binata na si Kuya Dud. Woo! Ha? Yung bola pala ng sepak takraw, para siyang ratan. Medyo mabigat din Medyo mabigat din yung bola. Yun. Tingnan nga, be. Oh, ha? Ayan, oh. Medyo mabigat din. Sabi siguro, itong nanay na to, kanina pa nangungulit dito, Saya lang pagka mga bata, Busy sila sa pagpa-practice.